Ang mga agila ay muling nagtitipon sa liham mula sa Branham Tabernacle. Minamahal na iluminado na nobya, kung paano inihayag sa atin ng Panginoon na sa lahat ng panahon ay palaging may napakaliit na grupo na nanatili sa kanyang salita. Hindi sila nahulog sa mapanlinlang na bitag ng kaaway, ngunit manatiling tapat at tapat sa salita para sa kanilang panahon. Ngunit wala pang panahon o grupo ng mga tao na ipinagmamalaki ng Panginoon o nagkaroon ng higit na pagtitiwala kaysa atin. Tayo ang kanyang hinirang na babaeng nobya na hindi at higit na mahalaga, hindi maaring malinlang sapagkat naririnig natin ang tinig ng pastol at sumusunod sa kanya. Ipinakikita niya sa atin na sa lahat ng panahon ay mayroong dalawang grupong mga tao, parehong nagpapahayag ng kanilang paghahayag mula sa Diyos at ng kanilang kaugnayan sa Diyos. Ngunit sinabi niya sa atin, kilala ng Panginoon ang mga sa Kanya. Sinusubaybayan niya ang aming mga iniisip. Alam niya kung ano ang nasa puso natin. Nakikita niya ang ating mga gawa sa pamagitan ng pananatili sa propeta at sa kanyang salita na isang tiyak na pagpapakita kung ano ang nasa loob natin. Ang ating mga motibo, ang ating mga layunin ay batid sa kanya habang binabantayan niya ang bawat kilos natin. Sinasabi niya sa atin na ang lahat ng mga pangako na ibinigay niya sa bawat kapanahunan ay atin. Nakikita niya tayo na patuloy na gumagawa ng kanyang mga gawa ng tapat hanggang sa wakas. Binigyan niya tayo ng kapangyarihan sa mga bansa. Sinasabi niya sa atin na tayo ay malakas, may kakayahan, hindi matitinag ng mga pinuno na kayang kayanin ng napakalakas na anumang sitwasyon. Kahit na ang pinakadesperadong kaaway ay masisira kung kinakailangan. Ang ating pagpapakita ng pamamahala sa pamagitan ng kanyang kapangyarihan ay magiging katulad ng mismong anak. Luwalhati, naranasan natin ang lalim ng Diyos sa ating buhay. Ito ay isang personal na karanasan ng Espiritu ng Diyos na nananahan sa atin. Ang ating isipan ay niliwanagan ng karunungan at kaalam ng Diyos sa pamagitan ng kanyang salita. Pumunta kami kung nasaan man ang nobyo. Hindi pabayaan niya. Hindi tayo alis sa tabi niya. Ibabahagi natin ang trono sa kanya. Kukoronahan tayo ng kanyang maluwalhating at karanalan. Ibinunyag niya sa atin kung gaano kadaya ang kaaway sa bawat panahon at kung gaano kahalaga ang manatili sa kanyang orihinal na salita. Ni isang salita hindi mababago. Ang bawat kapanahon ay idinagdag at inalis at inilagay ang kanilang sariling interpretasyon sa orihinal na salita at walang hanggang mawala sa paggawa nito. Sa kapanahunan ng Iglesia Chaterian, ang mapanlinlang na espiritu iyon ay nagsalita sa pamagitan ng Papa ng Roma at binago ang kanyang salita. Ginawa niya itong isang tagapamagitan sa pagitan ng Diyos at ng tao, hindi mga tao. Kaya ngayon, siya ay namamagitan sa pagitan ng tagapamagitan at ng mga tao. Kaya ang buong programa ng Diyos ay binago, hindi sa pagpapalit ng salita, kundi sa pagpapalit ng isang letra. Binago ni Satanas ang isang I sa isang A. Ang bawat salita ay hahatulan ng kanyang orihinal na salita na binibigkas sa mga tape. Sumakatuwid ang kanyang nobya ay dapat manatili sa mga tape. Habang sinusubukan ng kaaway na panghinaan ng loob ang mga tao sa pamagitan ng pagbibigay sa kanila ng ibang programa, ibang ideya, ibang sulat, ang nobya ay mananatili sa orihinal na salita. Sa bawat kapanahunan ay ipinakilala ni Jesus ang kanyang sarili sa mensahero ng kapanahunan iyon. Tinanggap nila mula sa kanya ang paghahayag sa salita para sa kanilang kapanahunan. Ang paghahayag ng salita na ito ay nagdadala ng mga hinirang ng Diyos mula sa mundo at sa ganap na pagkakaisa kay Jesus Kristo. Siya ay tumawag at nag-orden ng maraming tao upang maging isang pagpapala sa iglesia.
Ngunit siya lamang ay may isang mensahero na kanyang tinawag upang pangunahan ang kanyang iglesia sa pamagitan ng kanyang banal na espiritu. May isang busis na may ganito, ang sabi ng Panginoon. May isang busis, sabi niya, husgahan niya tayo. May isang busis na inilagay ang kanyang nobya sa kanilang walang hanggang destinasyon. Ang busis na yan ay busis ng Diyos sa mga tape. Nobya, ang kalooban ng Diyos para sa atin ay perpekto at sa kanyang paningin, tayo ay perpekto. At ang pagiging perpekto ay pagtitiyaga, paghihintay sa Diyos. At paghihintay sa Diyos, sinasabi niya sa atin na ito, ay ang proseso ng ating pag-unlad ng karakter. Maaring mayroon tayong maraming pagsubok at kapighatian, ngunit ang iyong katapatan sa kanyang salita ay gumagawa ng pagtitiis sa ating upang tayo ay maging perpekto at buo, walang kulang. Hindi natin malilimutan ang pananampalataya ay dumarating sa pamagitan ng pakikinig sa salita, at ang salita ay dumarating sa propeta. Halina at maranasan ang pinakadakilang kagalakan ng iyong buhay habang nakaupo ka kasama namin sa mga makalangit na lugar habang naririnig namin ang tinig ng Diyos na nagdadala sa amin ng salita sa ang kapanahunan ng Iglesia ng Thyatira. 60-1208 sa alas 12 ng tanghali, oras ng Jeffersonville. Brother Joseph Branham. Narito ang lahat ng mga paunang pasimula at basahin ang lahat ng mga sulat sa pagtitipon ng mga agila sa www.branhamtabernacle.org. At sa ilalim ng buong pakikipagtulungan sa Branham Tabernacle sa ibang mga wika, www.sbfellowship.info. Hanggang sa susunod, pagpalain kayo ng Diyos at Shalom.